Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Harry Crocker ang lalaking ito. Kahit na hindi siya kilala ni Lily sa personal, madalas nang nababanggit ang pangalan nito ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga usapan. Marami ang nagsasabi na kilalang tao si Harry sa buong Donghai City dahil una sa lahat, bata pa siya, matapang, walang awa, at higit sa lahat, hawak ng maimpluwensyang tao na si Samson. Si Samson ang may-ari ng Moonlit River Bar, ang pinakamarangyang bar sa buong Donghai City. Kitang-kita ni Lily ang mabagsik na mukha ni Harry habang may hawak na itak. At kung magawa nitong maabutan si Daryl, siguradong mapaparalisa o mapapatay niya ito. Dalian mo nang umalis. Nabagabag na ng husto sa mga sandaling ito si Lily. Napatayo siya sa kanyang upuan para hatakin si Daryl sa kinatatayuan nito, pero agad siyang pinigilan ng kanyang mga kasama sa table. Hindi na rin maintindihan ni Lily ang kanyang mga iniisip sa mga sandaling ito. Kahit na mababa lamang ang kanyang tingin kay Daryl, hindi pa rin niya maiwasang magka-concern dito nang makita niya na mabubugbog si Daryl ng grupo ni Harry. Pero hindi ganito ang naging pananaw ng mga tao sa kanyang paligid at sa halip ay nasabik pa ang mga ito nang makita nila ang nalalapit na pambubugbog kay Daryl. Ang pinakanaalarma sa ginawang ito ni Lily ay si Ashton na agad humila sa kanya. Ano ba ang dapat mo pang ika-concern sa talunang ito, lilibot? Hindi niya alam kung paano lumugar at nagawa pang hamunin si William. Kaya dapat lang na mabugbog siya. Itinaas ni Harry ang kanyang itak at tumakbo papasok sa villa. Huwag kang magalala, William. Idinura ni Harry ang sigarilyo sa kanyang bibig habang sinasabi na gustong-gusto ko nang makita kung sino ang mangmang na nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin ang aking kinakapatid. Sisiguraduhin kong patay na ang magiging turing sayo ng lahat sa sandaling magpangabot tayo. Tumango ng husto si William at aroganteng naglakad papunta kay Daryl. Natuwait ng husto dahil sa pagkakaroon ng ganito kagandang reputasyon na nagbigay sa kanya ng kakayahang papuntahin si Harry sa sandaling mangailangan siya ng tulong. Pero sa totoo lang, isang beses pa lang sila nagkikita ni Harry sa personal. Isang beses noong mapaaway si William sa isa pang driver. Nagresulta ito sa pagkakasundo nilang dalawa na magkipag-away sa ibang lugar. Dito na tinawagan ng nakaaway na driver ni William si Harry. Halos mapatay na ni Harry si William noong mga sandaling iyon. Natakot sa kanya ng husto si William, kaya ginawa nito ang lahat para kaibiganin ang bumugbog sa kanya. Nalaman niyang mahilig magsugal si Harry at madalas ding mawalan ng pera nang dahil dito. Kaya naisip ni William na pahiramin ng malaking pera si Harry buwan-buwan. Kahit na pagpapahiram ang naging tawag nila rito, hindi pa rin siya nagagawang mabayaran ni Harry. Wala ring intensyon si William na maningil ng mga naipautang niya kay Harry. Hindi naman masama na bigyan niya ang lalaking ito ng pera buwan-buwan kaya magagawa niyang makahingi ng tulong dito sa sandaling kailanganin niya ito. Wala nang kahit na sinong kumalaban kay William mula noong makilala nito si Harry. Malayo-layo na rin kasi ang inabot ng reputasyon ni Harry sa buong Donghai City, kaya walang sinuman sa mga bagong henerasyon ang nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ito ng direkta. 0 metro na lang ang layo, at ni Daryl at ni Harry sa isa't isa nang magkatinginan silang dalawa. At sa kasamaang palad, malabo-labo na rin ang mata ni Harry kaya hindi niya pa rin nakilala si Daryl kahit na isingkit niya ang kanyang mga mata. Dito na itinaas ng agresibong si Harry ang kanyang itak at mabilis na sumugod kay Daryl. Takbo, Daryl! Takbo! Sigaw ni Lily na kasalukuyang hinaharang kanyang mga kasama. Ipinikit ni Lily ang kanyang mga mata, pero nagawa pa rin niyang makita ang pagbagsak ni Daryl habang naliligo sa sarili nitong dugo. Pero hindi inasahan ni Lily na titigil si Harry sa kanyang pagsugod ng isasaksak na sana nito ang dala niyang itak kay Daryl. Nakagiting tumingin si Daryl kay Harry. Nasa kalahating metro na lang ang layo nilang dalawa sa isa't isa sa mga sandaling ito. Agad na nakaramdam ng pagkabagabag si William nang makita niya ang pagtigil ni Harry sa pagtakbo. Siya ang mangmang na sinasabi ko sa'yo, Emor Harry. Sigaw ni William. Siya yon, Kuya Harry. Paluhurin mo siya para sa akin. Nagsisigaw si William habang namumula ang kanyang mga mata. Ikaw, ito ba ang batang gusto mong bugbugin namin? Dito na nag-react si Harry sa pamamagitan ng pagtatanong kay William. Oo, siya yon. Sagot ng tumatangong si William.
Kasalukuyang nanonood ang mga sabik na miyembro ng pamilya Lindon na nagtuon ng buo nilang atensyon sa dramang nagaganap sa kanilang harapan. Naglakad si Grandma Lindon at sinabing, "Huwag ka sanang sumobra sa pambubugbog, William. Huwag mo siyang bugbugin ng husto." "Huwag ko pong bugbugin ng husto." Ngiti ni William. Ipinahiya siya ni Daryl sa harap ng buo niyang pamilya. Kaya kung hindi niya maipaghihiganti ang ginawang ito ni Daryl sa kanya, ano pa ang mukha na kanyang ihaharap sa kanyang pamilya sa hinaharap? "Sige po. Huwag po kayong mag-alala, susuntukin ko lang po siya hanggang sa lumuhod siya sa harapan ko." Nakangiting kindat ni William. Dito lang nakita ng tuluyan ni Harry ang mukha ni Daryl, halos maihi si Harry sa kanyang pantalon dahil sa sobrang pagkagulat. Mabilis na tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Harry dahil tinatawag si Daryl na ikalawang young master maging ng kanyang ninong sa bawat sandaling magkita ang dalawang ito. "Siya ba talaga ang tao na gusto mong ipabugbog sa akin?" Muling nagtanong ang nagulat na si Harry para kumpirmahin ito. "Oo, siya ngayon," sigaw ni William. Mabilis na kumulo ang dugo ni William nang makita niya ang pagtayo lamang doon ni Harry, kaya siya na ang naunang lumapit kay Daryl para simulan ang pagsuntok dito. Pero nang ibibigay na niya sana ang una niyang suntok kay Daryl, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Dito na sumigaw si Harry at dinampot si William gamit ang buhok nito. Slap! Dito na biglang sinampal ng malakas ni Harry si William sa mukha. Agad na namutla ang buong katawan ni William sa sobrang lakas ng pagsampal na ginawa ni William sa kanya. Nagsalita ang nagulat na si William habang hinahawakan ang pisngi niyang tinamaan ng sampal ni Harry. "Anong mali ang nagawa ko sa'yo?" "Mr. Harry." Maliban kay William, nagulat din ang lahat ng mga taong nanonood sa kanilang paligid. Ano ang nangyari? Hindi ba't magkakampi sina Harry at William? "Gusto mo ba akong pataying hayop ka?" Agad na tumindi ang galit ni Harry. Muli niyang sinampal si William na nakapagpatalsik dito sa lupa bago niya sinimulan ang pagsiparito ng paulit-ulit. "Ano ang ginagawa mo, Mr. Harry?" Wala nang nagawa ang naghihinanakit na si William habang nagpapagulong-gulong sa lupa dahil sa sakit na kanyang tinatamo mula sa mga sipa ni Harry. Walang sino man sa pamilya Lindon ang nagtangkang pumigil sa ginagawang ito ni Harry. Hindi na rin kaya pang makita ni Grandma Lindon ang nangyayari sa kanyang apo kaya ikinaway na nito ang kanyang kamay sa ilang mga batang miyembro ng pamilya. Pilit namang naglakad ang mga binata habang iniipon ang kanilang lakas ng loob para sumigaw ng tigil. "Huwag na huwag kayong lalapit," sabi ng galit na si Harry. Itinutok nito ang hawak niyang itak sa mga binata at sumigaw ng, "Tatapusin ko ang sinumang pipigil sa akin ngayon." Natigilan ang lahat sa mga sinabing ito ni Harry. Walang sino man ang magagaw naglumaban dito ng harapan. "Bugbugin niyo siya. Akong bahala sa inyo," sigaw ni Harry sa mga maskuladong tauhan niya sa likod. Dito na pumaligid ang isang grupo ng mga matitipunong lalaki kay William at nagsimula sa walang humpay na pagtadyak dito. Mr. Daryl, sa mga sandaling ito, nagpakita si Harry ng nahihiyang ngiti at nagpapakumbabang naglakad papunta kay Daryl. "Huwag po kayong mag-alala, Mr. Daryl. Ito ang hayop na naglakas loob na kalabanin kayo, hindi po ba? Siguradong patay siya sa akin ngayon." Ano? Nablangko ang isip ng lahat nang marinig ang mga sinabing ito ni Harry. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit naging ganito kagalang si Harry kay Daryl na parabang tatay niya ito? Paano naging ganito katindi ang impluwensya ng isang talunan na katulad niya? Natigilan din dito si Lily. Agad na napalitan ng pagkagulat ang pagkabagabag na kanyang nararamdaman kanina. Isang napakatinding pagkagulat na parabang tinamaan siya ng kidlat ang kanyang naramdaman. "Hindi ko po alam na kayo pala yon, Mr. Daryl, hindi na sana ako nagpunta rito kahit na mabugbog pa ako kung alam ko lang na kayo pala ang tinutukoy ng isang ito." Agad na namutla si Harry nang hindi sumagot dito si Daryl. Nagpatuloy si Harry sa kanyang pagpapaliwanag at sinabing, "Nagmamakaawa po ako sa inyo, Mr. Daryl. Huwag na po kayong magalit, parang awa nyo na po. Hindi ko po alam na kayo pala yon." Sige na." Naiinip na ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay. Hindi mapakali si Daryl dito noong una, pero nang marinig niya ang mga pinagsasabi ni Harry, nainis na siya rito, kaya tumalikod na siya para umalis. Natapos na rin ang lahat. Dito na tila napatigil sa pagtibok ang puso ni Harry.
Hindi naman galit sa kanya si Daryl, hindi ba? Bugbugin niyo pa ang isang iyan. Galit na sigaw ni Harry. Nagtinginan na lang sa mga sandaling ito ang mga miyembro ng pamilya Lindon, pero walang sinuman ang pumigil sa grupo ni Harry. Nang malapit nang makita ni William ang liwanag papunta sa kabilang buhay, tumigil na sa pambubugbog ang mga tauhan ni Harry. Makikita ang pamamaga ng ilong at buong mukha ni William. Umiiyak niyang sinabi na, "Bakit mo ako nagawang bugbugin, Kuya Harry?" Nasa kanyang mga baiwang ang dalawang mga kamay ni Harry, muli niyang tinadyakan ng isa pang beses si William sa sobrang irita niya rito. "Bakit kita binugbog? Hindi mo ba alam kung gaano katindi si Mr. Daryl? Ano bang ipagmamalaki niya? Isa lang siyang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon." Nai-stress ng husto si William matapos maisip ang pambubugbog na ginawa sa kanya ng taong hiningan niya ng tulong. Pero ito pa rin ang katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Nakikitirang manugang, ngiti ni Harry. Sasabihin na sana nito na si Daryl ang ikalawang young master ng pamilya Darby nang maalala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang ninong na matagal nang umalis si Daryl sa pamilya Darby. Kaya hindi na niya alam kung ano na ba ang kasalukuyang estado ni Daryl sa kanyang buhay. Umikot ang mga mata ni Harry habang sinasabi kay William na, "Pero kahit na ano pa ang mangyari, ito ang tatandaan mo. Sa sandaling gawin mo ito ulit sa harapan ni Mr. Daryl, sinisiguro ko sa iyong hindi ka na makakalabas ng buhay. Tara na!" Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay at parang cowboy na umalis kasama ng kanyang mga tauhan. "Ok ka lang ba, William?" Sa mga sandaling ito lang nagawang lumapit at pumaligid kay William ng lahat. Naging miserable ang pakiramdam ni William matapos ng mga nangyari. Inilagay siya ng pangyayaring ito sa isang matinding kahihiyan. "Grandma, dumating po si Wayne. Ang boss ng Oriental Pier." Sinabi ito ng isang boses na nakapagpatingin sa lahat sa pintuan papasok sa venue. 5 Rolls-Royce na sasakyan ang pumarada sa harapan ng villa, at bumaba ang isang middle-aged na lalaki mula sa passenger seat sa unahan ng nauunang sasakyan. Nakasuot ito ng isang tunic suit habang naglalakad gamit ang kanyang tungkod. Ito si Wayne. Kilalang kilala na nga talaga ang pamilya Lindon para magawang imbitahan si Mr. Wayne dito. Oo nga. Nag-usap-usap ang isang grupo ng mga bisita sa venue. Sa bagay, isa si Wayne sa mga pinakaimportanteng tao sa buong Donghai City. Mayroon na itong bilyon-bilyong net worth at hindi rin dumadalo sa kaarawan ng kahit na sino kailanman. Kaya nasurpresa ang lahat ng magawa itong maimbitahan ng matandang Lindon sa kanyang kaarawan. President Woodall. Nagtaka rin sa kanyang nakita si Grandma Lindon, wala siyang kaide-ideya kung ano ang nangyayari, at kung bakit naririto si Wayne, dahil hindi niya ito nagawang imbitahin. "Excuse me, Madam Lindon, nandito po ba si Mr. Darby?" Nakangiting tanong ni Wayne. Sinundan ito ng 10 o higit pang mga nakaitim na lalaking sumunod sa kanya papasok sa villa. "Sinong Mr. Darby?" Iniling ng matandang Lindon ang kanyang ulo at sinabing, "Wala akong kilalang Mr. Darby. Mayroon ba sa inyong nakakakilala sa kanya?" Mukhang nablangko ang lahat ng marinig ito. Sino ang Mr. Darby na tinutukoy ni Wayne? Isa lang ang may Darby na apelyido sa kanila, at iyon ay walang iba kundi si Daryl, pero sigurado ring hindi si Daryl ang unang papasok sa kanilang mga isipan.